King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1285. Muling pag-asa. Habang ang enerhiya ni Zhao Fang ay tumataas sa hangin, lahat ng tao sa paligid niya ay tumikom ng kanilang mga bibig at tinitigan siya. Ito ang lakas ng divine stage ng Ancient God. Pero paano? Paano magiging Ancient God expert Zhao Fang? Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sumabog ang lugar sa sigaw ng pagkabigla at pagdududa. Ang pagpapakita ni Zhao Fang ng kanyang sarili bilang isang Ancient God expert ay mas nakakagulat kaysa sa biglaang hitsura ng Ancient God Gilded Gold. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Gilded Gold ay naging rank 6 True God sa loob ng ilang panahon. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa kanya na makapasok sa antas ng Ancient God. Ngunit iba si Zhao Fang. Nakapasok lang siya sa rank 6 isang taon na ang nakalipas. Wala pa silang narinig na sino man na maaaring pumunta mula sa rank 6 hanggang sa rank 7 Ancient God sa loob lamang ng isang taon. Ito ay simpleng hindi maisip. Rank 7 Ancient God. Siguro may nakikita ako. Ang pinakamataas na echelon ng spiritual race ay tumayo lahat. Sa sandaling ito, pakiramdam nila ay nakakakita sila ng isang hiwa ng pag-asa. Hindi nila inisip kung paano naging Ancient God si Zhao Fang. Umaasa lang sila na may iligtas ni Zhao Fang ang nakakahiyang sitwasyong ito para sa spiritual race. Ngayong ipinakita ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng isang Ancient God, tiyak na pipiliin ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, ibig sabihin ay mapipili ni Zhao Fang ang kanyang kalaban. Nagsimulang magkalkala ang Fourth Elder. Kung matatalo ni Zhao Fang ang tatlong True Gods, hindi magiging masama ang spiritual race sa laban na ito sa pagsusugal. Siya ay talagang isang rank 7 Ancient God. Imposible yan. Umiling ang Ancient God Ice Origin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang batang ito ay talagang isang Ancient God. Paano niya nagawa iyon? Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay nabalisa at naghinala. Hindi na niya iniisip ang kahihinatnan ng laban sa pagsusugal na ito, kundi kung paano naabot ni Zhao Fang ang rank 7 at kung gaano siya katikot sa hinaharap. Dapat matanggal ang batang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagdilim ang mukha ni Elder Jin. Muli niyang naalala na ang Blazing Gold Race ay nagpadala ng isang Ancient God upang harangin at patayin si Zhao Fang. Ang mga bagay ay mukhang napakasama para sa Ancient God na ito ngayon, at malamang na imposible para sa kanya na bumalik sa Blazing Gold Race. Kawili-wili. Sa fighting stage, ang Ancient God Gilded Gold ay tumitig kay Zhao Fang ng may labis na interes. Zhao Fang, kung matatalo mo ang tatlong tao, bibigyan ka ng spiritual race ng 150,000 kontribusyon na puntos. Direktang nagmensahe ang Fourth Elder kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay maaaring naging isang Ancient God kamakailan lamang, at malamang na mas mahina siya kaysa sa dalawang Ancient God ng Blazing Gold Race. Kung bibigyan mo ako ng 500,000 kontribusyon na puntos, matatalo ko silang lahat. Paano naman? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Zhao Fang ang kanyang kahilingan ng malakas. Ano? Ang bawat miyembro ng spiritual race ay dilat ang mata at malubay ang panga, na tila natutunaw sa lupa. Lahat sila ay umaasa at nagdarasal na matalo ni Zhao Fang ang tatlong kalaban, ngunit sinasabi ni Zhao Fang na kaya niyang talunin silang lahat, kabilang ang dalawang Ancient God. Ang mga miyembro ng iba pang mga paksayon, kabilang ang Blazing Gold Race, ay lahat ay mukhang hindi makapaniwala. Ignorante. Nakakatawa. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Ice Origin, ngunit sa loob-loob niya ay medyo nabalisa siya. Sa orihinal, siya ang trump card ng spiritual race, ang tanging pag-asa nito. Ngunit ngayon, si Zhao Fang ang pag-asa ng spiritual race, ang huling pag-asa nito. Nabaliw na siya. Kahit na siya ay isang Ancient God, maaari ba siyang makipaglaban sa 7 magkakasunod na tao? Ang mga kalapit na manunood ay hindi napigil ang umiling at tumawa. Masyadong sobra-sobra ni Zhao Fang ang kanyang lakas. Zhao Fang, huwag kang magmadali. Hanggat kaya mong talunin ang tatlo. Ang Fourth Elder ay agad na nag-message, pinayuhan si Zhao Fang na maging maingat. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakakunot ang kanyang noo. Kung sinabi niya ang isang bagay na tulad nito, pagkatapos ay tiwala siya sa kanyang mga pagkakataong maisakatuparan ito. Sige, pangako,
pero dapat talunin mo muna ang tatlong tao. Nakita ng Fourth Elder ang hitsura sa mukha ni Zhao Feng at nagpas siyang sumang-ayon, kahit na nagdagdag pa rin siya ng paalala. Sige, pagkatapos ay magsimula tayo. Walang interes si Zhao Feng sa daldalan ng upper echelon ng spiritual race, at sa isang sigaw, tumalon siya sa entablado. Magpapahinga ako saglit, ngunit gusto kong makita kung paano mo natalo ang 7 disipulo ng Blazing Gold Race. Malamig na kumaway ang Ancient God Gilded Gold bago umalis sa entablado. Gustong-gusto niyang bigyan ng leksyon ang walang ingat na taong ito, ngunit alam niyang, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pakikipaglaban sa isang Ancient God ay magreresulta sa tiyak na pagkatalo. Dahil umalis ka, ako na ang pumili ng isang tao. Agad na iniskan ng tingin ni Zhao Feng ang 7 naglalagablab na Gold Race Fighter. Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay labis na nabalisa. Sa paglilinang ni Zhao Feng bilang Ancient God, maaari siyang pumili ng alinmang rank 6 True God at madaling talunin ang mga ito. Pipiliin kita, Ancient God Gold Furry. Binaril ni Zhao Feng ang Ancient God Gold Furry nang walang pakialam na tingin. Ang Ancient God Gold Furry. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay natulala at walang imak. Ano? Ancient God Gold Furry. Ang Ancient God Gilded Gold, nakakaalis lang sa entablado ilang sandali ang nakalipas, ay halos bumagsak pabalik. Hindi talaga alam ng batang ito ang limitasyon niya. Mukhang hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Ungol ng Ancient God Gilded Gold. Ang isang tao na kakapasok lang sa antas ng Ancient God ay talagang hinamon ang isang namumukod tangi at may karanasan na Ancient God. Paano ito naging anumang bagay maliban sa pagpapakamatay? Nagkagulo rin ang mga tao. Naniniwala ang lahat na pipili si Zhao Feng ng isang True God, ngunit sa halip ay dumiretso siya para sa Ancient God Gold Furry. Parang sinusubukan niyang maging mapangahas hanggat maaari. Hahaha. Hindi ko akalain na ganito pala ako papasok sa stage. Tumawa ang Ancient God Gold Furry habang umaakyat siya sa stage. Siya ay isang manonood para sa laban na ito sa pagsusugal sa buong panahon, na nagpaparamdam sa kanya ng pagkainggit sa Ancient God Gilded Gold. Ngayon, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang lakas. Relax, babalik ka agad. Biglang nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Swish. Sa pag-ikot ng kanyang sacred lightning body, nag-transform siya sa isang thunderbolt at binaril ang Ancient God Gold Furry. Hahaha, ang ignorante ay palaging haantong sa kahabag-habag na kapalaran. Ang Ancient God Gold Furry ay bahagyang ngumiti habang pinapagana niya ang kanyang golden light sacred body. Ang kanyang katawan ay agad na natatakpan ng isang layer ng ginintoang tato at nagninangas na gintong apoy. 5-element Tribulation Lightning Domain, Water Lightning Sacred Palm. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang Tribulation Lightning Domain upang sugpuin ang Ancient God Gold Furry habang nagpapadala rin ng berdeng asol na palad ng kidlat. Sa loob ng 5 Elements Tribulation Lightning Domain, mas malakas ang palad ng liwanag. Bahagyang napangiti si Ancient God Gold Furry. Si Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Celestial Flame Fist. Ibinuhos ni Ancient God Gold Furry ang kanyang pisikal na lakas at divine power sa kanyang kamao at sinuntok. Boom! Bang! Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, at ang pag-atake ng Ancient God Gold Furry ang unang nabasag. Napakalakas! Nagdilim ang kutis ni Ancient God Gold Furry. Kung si Zhao Feng ay mas mahina kaysa sa kanya, hindi mahalaga kung ang tubig ay tumugon sa apoy dahil ang pag-atake ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas. Napagtanto niya na minamaliit pa rin niya ang lakas ni Zhao Feng. O hindi. Biglang naramdaman ni Ancient God Gold Furry ang panganib na nagmumula sa kanyang likuran. Habang nagulat ang Ancient God Gold Furry, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Space Intent para kumurap sa likod niya at maglunsad ng matinding pag-atake. Kaboom! Ginamit ng Ancient God Gold Furry ang buong lakas ng kanyang bloodline at pisikal na katawan, na isinaaktibo ang kanyang mga lihim na diskarte sa pagtatanggol upang palayasin ang palad ng water lightning. Thump! Thump! Kinailangan ng Ancient God Gold Furry na umatras ng 2 hakbang bago niya malabanan ang suntok, ngunit bago siya makabawi, kumurap si Zhao Feng sa kabilang panig at naglunsad ng panibagong dumadagandong na pag-atake.
Sa kanyang space intent, nagkaroon si Zhao Feng ng kalamangan sa bilis at nagkaroon ng kumpletong inisyatiba sa labanang ito. Ang Ancient God Gold Fury ay walang magawa laban sa kanya. Siya ay sanay sa 5 elements intent at space intent. Ang batang ito ay may abnormal na kakayahan sa pag-unawa. Hindi napigilan ng mga manunood sa paligid na mapabuntong hininga sa papuri. Lahat sila ay minamaliit ang lakas ni Zhao Feng. Paano ito nangyari? Ancient God Gold Fury ang pinipigilan. Ang mukha ni Ancient God Ice Origin ay nagulat. Kanina, naniniwala ang lahat na hindi alam ni Zhao Feng ang limitasyon ng kanyang lakas sa pamamagitan ng paghamon sa Ancient God Gold Fury, ngunit ngayon, sina Ancient God Gold Fury ang pinipigilan ni Zhao Feng. Mabuti. Nagulat ang pinakamataas na echelon ng spiritual race. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ganap na kayang talunin ni Zhao Feng ang Ancient God Gold Fury. Pagkatapos noon, kailangan lang niyang talunin ang dalawang True God. Sa entablado, ang Ancient God Gold Fury ay ganap na napigilan. Huwag masyadong mayabang. Biglang umungal ang Ancient God Gold Fury. Ang kanyang buong katawan ay sumasabog ng gintong apoy. Isang malakas na pisikal na enerhiya ang nagsimulang mabangis na sumalungat sa 5 elements tribulation lightning domain ni Zhao Feng. Kasabay nito, isang malaking itim na martilyo ang lumitaw sa kamay ng Ancient God Gold Fury. Kaboom! Ang mga itim na apoy ay sumabog mula sa martilyo, na umiikot kasama ng mga gintong apoy sa katawan ng Ancient God Gold Fury. 7 moves of the Flame Devil. Ang Ancient God Gold Fury ay nagsimulang kumaway sa paligid ng mataas na kalidad na divine weapon sa kanyang kamay. Boom! Ang itim at gininto ang apoy ay nagsimulang magkapatong sa isa't isa, na bumubuo ng isang kakilakilabot na bagyo ng apoy. Ang 5 elements tribulation lightning domain ni Zhao Feng ay halos agad na nawasak. Forbidden Illusion Lost World. Nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa gitna ng itim at gintong firestorm at nagpakawala ng ripple ng eye intent. Buzz. Boom. Nagsimulang kumalat ang isang panaginip na ulap mula sa kanyang kaliwang mata. Sa bagyo, hindi mapigilan ng Ancient God Gold Fury na tumuon sa kaliwang mata ni Zhao Feng, na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang kakayahan. Ngayon na ang sandali. Sinamantala ni Zhao Feng ang pagkakataon at pinakipot ang 5 elements tribulation lightning domain sa kanyang palad, pinagsama ito sa kanyang divine power bago pinakawalan ang isang palad. Ang palad na ito ay lumapit mula sa isang napakalilin lang na anggulo, na umaagos sa pinakamahinang punto ng Black Gold Firestorm. Boom! Bang! Ang katawan ng Ancient God Gold Fury ay itinapon pabalik ng ilang dosenang talampakan. Hindi nagpahinga si Zhao Feng, nagpatuloy sa ilang mga palad. Napakalakas ng eye bloodline technique. Ang sakit ay nagbigay daan sa Ancient God Gold Fury na lumabas sa ilusyon na sining ni Zhao Feng. Agad siyang bumangon at tumingin kay Zhao Feng nang may takot. Talagang nakasuot siya ng Defensive Soul Divine Artifact, ngunit nabighani pa rin siya sa ilusyon na sining ni Zhao Feng. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kanyang mga pisikal na panlaban ay lubhang kakilakilabot, at ang kanyang mga sugat ay hindi masyadong malala. Flame Devil Heaven Destroy Move. Inipon ng Ancient God Gold Fury ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang kanyang pinakamalakas na kasanayan upang palayasin ang mga pag-atake ni Zhao Feng, nagpakawala ng isang higanteng martilyo na gawa sa itim at gintong apoy. Ito ay Space Intent. Biglang naramdaman ng Ancient God Gold Fury ang mahinang alon ng Space Intent sa kanyang katawan. Tribulation Lightning Eye Slash. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang sumabog sa enerhiya ng Destructive Tribulation Lightning. Kasabay nito, isang higanteng talam na gawa sa puting kidlat ang tumama sa katawan ng Ancient God Gold Fury, na nagdulot ng nakakapasong gininto ang dugo na bumasa sa sahig. Spatial Eye Bloodline Technique. Ang Ancient God Gold Fury ay may sobrang hindi magandang tingnan sa kanyang mukha. Nag-iingat siya laban sa illusory eye bloodline technique ni Zhao Feng, at hindi niya akalain na gagamit si Zhao Feng ng offensive spatial eye bloodline technique sa halip. Swish! Biglang lumitaw ang katawan ni Zhao Feng sa tabi ng Ancient God at nagpakawala ng mga pag-atake. Ang Ancient God Gold Fury ay walang oras upang pagalingin ang napakalaking sugat sa kanyang katawan bago siya muling nasugatan. Plush! Ang Ancient God Gold Fury ay samuka ng ilang subo ng dugo,
Bumagsak ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at hindi na niya kayang ipagtanggol ang mga pag-atake ni Zhao Fang. Boom! Bang! Isang palad ang nagpadala ng Ancient God Gold Fury na lumipad palabas ng stage. Isang Ancient God ng Blazing Gold Race. Hindi naman siya big deal. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Malayang inilagay ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mapaglarong ngumiti sa mga natitirang manlalaban ng Blazing Gold Race. Ang mga salitang ito ay halos kaparehong mga salita na nanggaling sa bibig ng Ancient God Gilded Gold pagkatapos niyang talunin ang Ancient God Ice Origin. Ibinabalik na sila ngayon ni Zhao Fang sa Blazing Gold Race. King of Gods, Kabanata 1286. Ang huling laban. Isang Ancient God ng Blazing Gold Race. Hindi naman siya big deal. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Malayang inilagay ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mapaglarong ngumiti sa mga natitirang manlalaban ng Blazing Gold Race. Ang nagpapagaling na Ancient God Gilded Gold ay agad na napangiti sa mga salitang ito, isang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sinabi niya ang parehong mga salita sa mga manlalaban ng spiritual race pagkatapos talunin ang Ancient God Ice Origin, at ngayon, ibinabalik ni Zhao Fang ang mga salitang ito sa kanya. Nanalo siya. Tinalo niya ang Ancient God Gold Fury. Agad na naghiyawan ang mga disipulo ng spiritual race. Kahit na hindi nila personal na kilala si Zhao Fang, isa pa rin siyang disipulo ng spiritual race. Sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga kalaban nito, nanalo siya ng kaluwalhatian at karangalan para sa spiritual race. Malaki ang posibilidad na mailigtas ni Zhao Fang ang sitwasyong ito at manalo ng bahagi ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat para sa spiritual race. Bukod dito, sinabi ng Fourth Elder kanina na, kung ang spiritual race ay makakakuha ng 10% ng ugat, ang lahat ng mga manlalaban ng spiritual race ay makakatanggap ng 10,000 puntos ng kontribusyon, kaya lahat sila ay lubos na umaasa na si Zhao Fang ay patuloy na manalo. Talagang nanalo siya. Napatulala ang Ancient God Ice Origin, ang mukha niya ay may halong inggit at panlulumo. Kung matatalo ni Zhao Fang ang Ancient God Gold Fury, nangangahulugan ito na ang lakas ni Zhao Fang ay katulad ng sa kanya. Gaano kalakas? Siya ay hindi mukhang isang taong kamakailan lamang ay naging isang ancient god sa lahat. Ang Fourth Elder sa loob-loob na ungol, isang malalim na tingin sa kanyang mga mata. Biglang naalala ng Fourth Elder kung paano tinanggihan ni Zhao Fang ang imbitasyon ng Third Elder na maging kanyang disipulo. Hindi kaya may master na siya. Ang ideyang ito ay biglang lumukso sa isipan ng Fourth Elder. Ito lamang ang makapagpaliwanag kung bakit tumanggi si Zhao Fang na maging disipulo ng isang kalahating hakbang na God Lord. Ito lamang ang makapagpapaliwanag kung bakit si Zhao Fang ay naging isang ancient god at napakalakas. Bilang karagdagan, sa lalong madaling panahon pagkatapos makapasok sa Heavenly Divine Realm, si Zhao Fang ay lihim na umalis sa spiritual race. Dapat ay pumunta siya upang makita ang kanyang misteryosong amo. Sa tulong ng kanyang master, nakapasok siya sa antas ng Ancient God at pinatatag ang kanyang antas ng paglilinang. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nakumbinsi ang Fourth Elder. Ang platform ng Blazing Gold Race ay mas tahimik. Paano ito nangyari? Natalo ang Ancient God Gold Fury. Ang mga disipulo ng Blazing Gold Race ay nabigla pa rin. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race ay lahat ay may masamang hitsura. Dapat ay matagumpay na nadurog ng Blazing Gold Race ang spiritual race sa ilalim ng paa, ngunit si Zhao Fang ay lumabas ng wala kung saan at tinalo ang Ancient God Gold Fury. Kahit na manalo ang Blazing Gold Race sa huli, ang dagok sa moral ng spiritual race ay lubos na mababawasan. Hindi pwedeng iwan ng buhay ang batang ito. Isang pahiwatig ng halos hindi mahahalata na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kaibuturan ng mga mata ni Elder Jin. Ang Ancient God Gold Fury ay natalo. Sino ang dapat na susunod? Masayang nag-scan si Zhao Fang sa Blazing Gold Race. Brat, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi lang ako nasaktan at napagod, natalo ka na sa akin. Ang Ancient God Gilded Gold ay umungal. Kung gayon, maglakas loob ka bang umakyat ngayon? Pang-aasar ni Zhao Fang. Ikaw. Nanginginig sa galit ang katawan ng Ancient God Gilded Gold. Ngunit sa sandaling ito, talagang hindi siya makaakyat.
Kahit na marami pa siyang barahan na laruin, malaki pa rin ang posibilidad na matalo siya kay Zhao Fang. Kailangan pa ng Ancient God Gilded Gold ng panahon para makabawi. Ang iba sa inyo ay umakyat at bumili ng oras. At subukan mo rin siyang pagodin. Ang upper echelon ng Blazing Gold Race ay nagmensahe sa mga natitirang mandirigma. Tinalo ni Zhao Fang ang Ancient God Gold Fury, ngunit mayroon pa ring 6 na manlalaban ang Blazing Gold Race. Manam, malamang marami siyang naubos para talunin ang Ancient God Gold Fury. Kahit delay natin siya para magkaroon ng sapat na oras ang Ancient God Gilded Gold para makarecover. Ang iba pang mga mandirigma ng Blazing Gold Race ay sumang-ayon sa planong ito. Kung gusto mong magpahinga, hahayaan kitang magpahinga. Unahin natin ang True Gods of the Blazing Gold Race. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Kahit na hinamon niya ang Ancient God Gilded Gold, tatanggihan siya. Bukod pa rito, kung natalo niya kaagad ang Ancient God Gilded Gold at naging dahilan upang pumayag ang Blazing Gold Race, hindi na siya makakakuha ng anumang kontribusyon na puntos. Kaya, bago niya pangalagaan ang Ancient God Gilded Gold, wawakasan niya ang maliliit na insektong ito. Ipadala muna ang pinakamalakas na True God. Umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Jin sa isipan ng 5 True God. Ang Blazing Gold Race ay natalo na ng 4 na laban. Kung natalo pa sila ng 2, bababa ang kanilang mga numero sa ibaba ng 5, at ang Spiritual Race ay makakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Kaya, kung magpadala muna sila ng pinakamalakas na True God, makakabili sila ng mas maraming oras para sa Ancient God Gilded Gold. Nagpalitan ng tingin ang mga True God sa isa't isa, pagkatapos ay humakbang pasulong ang isang nakaitim na binata. Whoosh! Tumalon siya sa entablado at same time na tumingin kay Zhao Fang. Sa sandaling umakyat ang kabataan sa entablado, sinugod siya ni Zhao Fang. Boom! Ang kabataang nakaitim na nakadamit ay ganap na nag-activate ng kanyang bloodline, gumamit ng mga lihim na kasanayan sa pagtatanggol, at hinawakan ang kanyang divine weapon, agad na kumuha ng defensive na paninindigan. Ang kanyang misyon ay bumili ng oras para sa Ancient God Gilded Gold at maubos si Zhao Fang. Ngunit hindi hinayaan ni Zhao Fang na makuha ng Blazing Gold Race ang gusto nito. Kung ang labanan ay nagpatuloy ng masyadong mahaba, ang Ancient God Gilded Gold ay magkakaroon ng oras para makabawi, at si Zhao Fang ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na talunin muna ang iba. Bilang karagdagan, si Zhao Fang ay nakipaglaban pa lamang sa Ancient God Gold Fury at kailangan pang harapin ang marami pang True Gods pati na rin ang Ancient God Gilded Gold. Talagang kailangan niyang i-conserve ang kanyang lakas. Dahil ito ang nangyari, gagamitin ni Zhao Fang ang ilan sa kanyang mga espesyal na pakulo para mabilis na may padala ang kanyang mga kalaban. Buzz! Ang mata ni Zhao Fang na parang pangarap na pilak ay unti-unting lumingon. Isang maraming kulay na sinag ng liwanag ang bumaril, nakasisilaw at napakarilag. Hindi maganda. Ay bloodline technique. Agad na itinoon ng binata na nakaitim ang lahat ng kanyang atensyon. Kailangan niyang maging maingat sa parehong illusory eye bloodline technique ni Zhao Fang at spatial eye bloodline technique ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang kanyang rank 6 True God Soul Intent, kahit handa na, ay hindi pa rin umabot sa gawain. Bukod dito, ang God Eye ni Zhao Fang ay nakaranas ng malaking pagbabago noong siya ay papasok sa Heavenly Divine Realm. Ang kaliwang mata niya ay nasa quasi-God Eye level na. Boom! Isang bola ng mapangarapan na ambon ang bomb-alot sa kabataang nakasuot ng itim. Ang ambon na ito ay mabilis na napalitan ng mga suson ng kumikinang na tubig, at ang nakasisilaw na mga arco ng kidlat ay naglakbay sa tubig na ito. Water Lightning Illusion Prison. Sa matagumpay na paggamit ng Eye Bloodline Technique, tumigil ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang Water Lightning Illusion Prison ay isang bagong Eye Bloodline technique na binuo ni Zhao Fang. Pinagsama nito ang Illusion Intent sa Water Intent at naglalaman ng parehong pisikal at mental na enerhiya. Ang isang kalaban na nakakulong sa loob ay magiging imposibleng makatakas. Ang kabataang nakasuot ng itim na damit ay nakulong sa isang bilangguan ng asul na kidlat. Nagtataka ang kanyang ekspresyon habang sinusubukang kumawala, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Swish!
Kumurap si Zhao Feng sa kanyang tagiliran, binago ang kanyang 5 elements divine power sa water divine power, at tinamaan ang kanyang palad. Isang palad ng liwanag na nilagyan ng water intent ang tumama sa water lightning illusion prison, na sumisipsip ng enerhiya nito at humampis sa kabataang nakaitim na nakadamit ng may mas matinding puwersa. Boom! Bang! Crash! Ang kabataang nakaitim na damit ay walang oras upang ipagtanggol ang sarili. Lumapag siya ng mahigit 10,000 talampakan ang layo, kung saan siya ay nagsuka ng dugo. Ang bawat miyembro ng Blazing Gold Race ay agad na naging madilim, at ang mga manlalaban ay naging medyo natatakot. Ano ba yang mata na yan? Napakalakas nito. At ang kanyang kahusayan sa mga diskarte sa I-Bloodline ay nasa napakataas ding antas. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nag-usap sa isa't isa sa pag-asang makahanap ng isang countermeasure. Masyadong mabilis na natalo ang nakaitim na kabataan. Halos hindi na siya makabili ng anumang oras, kaya kailangan pa nilang magpadala ng iba. Mabuti, panibagong tagumpay. Naghiyawan ang mga miyembro ng spiritual race. Natalo na ngayon ni Zhao Feng ang 2 tao. Kung matalo niya ang isa pa, ang spiritual race ay makakakuha ng 10% ng Orbane, at lahat ng kalahok na manlalaban ay makakakuha ng 10,000 kontribusyon na puntos. Ngunit nakikita na ngayon ng spiritual race ang lakas ni Zhao Feng. Nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng higit sa 10%. Itong enerhiya. Ang lakas ng isang God Eye. Sa platform ng Life Sacred Land, naging seryoso ang ilang taong may Eye of Life. Imposible. Ang lahat ng mga eye bloodlines ng mundo ay nagmula sa 8 Great God Eyes, ngunit ang kanyang mata ay tila hindi kabilang sa alinman sa mga ito. At ano ang nangyayari sa God Eye energy na ito? Nag-isip ang kulubot na elder mula sa Life Sacred Land. Sa sandaling ito, ang nagninangas na babae ng Blazing Gold Race ay umakyat sa entablado. Kapansin-pansin, mayroon siyang 3 divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa sa kanya. Sabi ko kanina, sapat na akong mag-isa para walisin ang bawat miyembro ng Blazing Gold Race. Kahit anong gawin mo, matatalo ka pa rin. Diretso ang tingin ni Zhao Feng sa nagninangas na babae. Ang mga tao ng spiritual race ay medyo nagulat. Naniniwala sila sa orihinal na pinagtatawanan lang ni Zhao Feng ang Blazing Gold Race, ngunit malinaw na sinasabi ni Zhao Feng na nilayon niyang matupad ang kanyang claim. Kahit sino ay maaaring magsalita ng malaki. Ang maapoy na babae ay may medyo irritable na ugali. Bukod dito, siya ay dumating na napakahanda. Swish! Hindi na nagsalita pa si Zhao Feng, kumurap at nagpakawala ng napakalaking daloy ng divine energy. Agad na ginamit ng maapoy na babae ang lahat ng paraan na mayroon siya para maingat na labanan si Zhao Feng. 5 elements ng Tribulation Lightning Palm. Si Zhao Feng ay umatake ng buong lakas. Napakalakas. Kahit hindi siya gumamit ng eye bloodline techniques, hindi pa rin ako makakatagal. Bahagyang nalungkot ang nag-aapoy na babae. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay naglalaman ng wind lightning intent, 5 elements intent, at kahit minsan ay space intent. Ang nag-aapoy na babae ay walang paraan upang lumaban. Pagkatapos ng 10 galaw, pinalipad siya mula sa entablado. 3 round. Nanalo na tayo ng 3 round. Ang mga miyembro ng spiritual race ay tuwang-tuwa. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay lahat ay nalulumbay at walang magawang mga ekspresyon. Maaari lamang silang magpadala ng mas maraming True Gods para bumili ng mas maraming oras para sa Ancient God Gilded Gold. Gayunpaman, lahat ng mga taong ito ay mas mahina kaysa sa unang dalawa at sadyang walang lakas na makipaglaban kay Zhao Feng. Kung hindi sila nilagyan ng napakaraming divine artifact na nagpoprotekta sa kaluluwa, halos matatalo sila kaagad ni Zhao Feng. Sa huli, natalo ang lahat ng True God na disipulo ng Blazing Gold Race. Si Zhao Feng ay nanalo na ngayon ng 6 na sunod-sunod na laban. Lahat ng mga nanonood sa paligid ng fighting platform ay medyo nataranta. Walang inaasahan na magiging ganito ang laban sa pagsusugal. Nauna rito, tinalo ng Ancient God Gilded Gold ng Blazing Gold Race ang 7 magkakasunod na miyembro ng spiritual race. Di nagtagal, inihayag ni Zhao Feng ng spiritual race ang kanyang tunay na antas ng kapangyarihan at natalo ang 6 na miyembro ng Blazing Gold Race na magkakasunod.
hindi talaga ako makapaniwala. Ang isipin na si Zhao Fang ay magiging napakalakas. 6 na sunod-sunod talaga ang natalo niya. Makukuha na ng spiritual race ang 40% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Ang mga miyembro ng spiritual race ay labis na nasa sabik. Si Zhao Fang ay nag-iisang iniligtas ang spiritual race mula sa kaawa-awang sitwasyon nito. Kahit na matalo si Zhao Fang nitong huling laban, walang magrereklamo. Thump. Umakyat na sa entablado ang Ancient God Gilded Gold, ang kanyang mukha ay ganid at ang kanyang mga mata ay walang awa. Zhao Fang, dudurugin kita sa ilalim ng aking mga paa. Ang Ancient God Gilded Gold ay umungal. Sa orihinal, siya ang dapat na pinaka-nakakasilaw na individual sa laban na ito sa pagsusugal, na dinudurog ang spiritual race upang manalo ng kaluwalhatian at karangalan para sa Blazing Gold Race. Gayunpaman, sinira ni Zhao Fang ang lahat. Upang mabigyan ng sapat na panahon ang Ancient God Gilded Gold para makabawi, napilitan ang Blazing Gold Race na ipadala ang lahat ng kanilang True God Disciples. Walang sino mang umasa na magiging napakabagsik ni Zhao Fang, na tinatalo ang mga taong ito ng napakabilis ng kidlat. Ngunit gaano man kagalit ang Blazing Gold Race, wala itong magagawa tungkol dito. Sa kabutihang palad, ang Ancient God Gilded Gold ay natapos na sa pagbawi. Ang mga tao ng Blazing Gold Race ay nagtitiwala na ang Ancient God Gilded Gold ay mananalo sa huling labanan. Ang Blazing Gold Race ay lalabas na mananalo sa laban na ito sa pagsusugal. King of Gods, Kabanata 1287. Humiram ng lakas. Ito na ang huling laban ng sugal na laban sa pagitan ng dalawang lahi. Iniisip ko kung sinong tao ang magwawalis sa mga manlalaban mula sa kabilang lahi. Parehong sinabi ng Ancient God Gilded Gold at Zhao Fang na wawakasan nila ang natitirang mga manlalaban ng kalabang koponan. Sa huli, nag-away ang dalawa. Sa huli, isang tao lamang ang magpapatunay sa kanilang sarili na tama. Si Zhao Fang ay lumaban ng 6 na sunod-sunod na laban at wala pang oras para magpahinga habang ang Ancient God Gilded Gold ay halos ganap na nakabawi. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay napakalinaw. Bukod dito, hindi ko nakita si Zhao Fang na kumuha ng divine weapon sa alinman sa mga laban na iyon. Malamang na wala siyang sariling divine weapon habang ang Ancient God Gilded Gold ay may mataas na kalidad na divine weapon. Nang magsisimula na ang huling labanan, hindi naiwasang mag-isip ang mga manunood. Walang sino man ang optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Zhao Fang, ngunit ang paghatol na ito ay isang suportado ng mabuting pangangatwiran. Zhao Fang, huwag kang ma-pressure. Ang Spiritual Race 4th Elder ay nagmamadaling nagmensahe kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay lumaban ng 6 na sunod-sunod na laban ng hindi nagpapahinga. Siya ay tiyak na matatalo sa huling labanan na ito, ngunit ang spiritual race ay wala nang pakialam tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, ang spiritual race ay ganap na matatalo sa Blazing Gold Race kung wala siya, hindi man lang nakakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Nagawa ni Zhao Fang na iligtas ang sitwasyon, binabaligtad ang tubig upang ang spiritual race ay makakuha ng 40% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Elder, huwag mong kalimutan na pumayag kang magbigay ng 500,000 kontribusyon na puntos. Seryosong sagot ni Zhao Fang. 500,000 kontribusyon na puntos. Biglang naalala ng 4th Elder na bigla siyang pumayag sa kahilingang ito mula kay Zhao Fang. Hanggat kayang walisin ni Zhao Fang ang natitirang bahagi ng Blazing Gold Race, bibigyan niya siya ng 500,000 kontribusyon na puntos. Siyempre, pumayag lang ang 4th Elder para patahimikin si Zhao Fang. Naniniwala ba talaga siya na kaya niya itong gawin? Ang 4th Elder ay nabigla. Kung hindi naniniwala si Zhao Fang na magagawa niya ito, bakit niya ito babanggitin bago lumaban sa huling labanang ito? Nagsimulang kumabog ang puso ng 4th Elder sa kanyang dibdib. Noong unang lumitaw ang Ancient God Gilded Gold, nawalan na siya ng pag-asa na manalo ang spiritual race at nanalangin na lang na hindi ito masyadong matalo. Pero ngayon, mananalo kaya ang spiritual race? Para sa ilang kadahilanan, natagpuan ng 4th Elder ang kanyang sarili na medyo nasa sabik. Ang iba pang mga disipulo ng spiritual race ay nagsimulang maging nasa sabik. Tanging ang Ancient God Eyes Origin ang nakatayo na may madilim at malungkot na tingin.
Ang laban sa pagsusugal na ito sa pagitan ng dalawang karera ang pinakamasakit at pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Boom! Sa entablado ng pakikipaglaban, nagsimulang maglaban sina Zhao Feng at Ancient God Gilded Gold. Ang Ancient God Gilded Gold ay humawak ng kanyang madilim na dilaw na palakol, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong apoy. Malawak at mabangis ang kanyang mga pag-atake habang humahampas sila kay Zhao Feng. Ginagamit ni Zhao Feng ang kanyang kalamangan sa bilis upang patuloy na umiwas habang inaatake ang mga mahihinang punto sa depensa ng Ancient God Gilded Gold. Ang Ancient God Gilded Gold at ang kanyang mataas na kalidad na divine weapon ay maaaring maglunsad ng malalakas na pag-atake, ngunit napakahirap niyang saktan si Zhao Feng. Gayunpaman, ang kanyang mabigat na pisikal na katawan ay naging napakahirap para kay Zhao Feng na saktan din siya. Natalo at napatay na ni Zhao Feng ang isang rank 7 Ancient God, ngunit iyon ay dahil tinulungan siya ng Black Destruction Serpent Dragon at ng makapangyarihang defensive capabilities ng Space-Time Robe. Hindi matawag ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon, at tiyak na hindi niya maipakita ang Space-Time Robe dito, kaya hindi niya maaaring payagan ang Ancient God Gilded Gold na mapalapit sa kanya. Ikaw lang ba ang marunong umiwas? Tinuya ng Ancient God Gilded Gold. Matapos lumaban ng 6 na laban ng walang pahinga, bakit naisip ni Zhao Feng na kaya niya itong labanan? Ang Ancient God Gilded Gold ay dumating na handa para sa labanang ito. Heaven Shattering Slash. Inipon ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang kapangyarihan habang naghahanda siyang magpakawala ng isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ngayon na ang sandali. Ang mga mata ng Ancient God Gilded Gold ay sumabog sa liwanag. Sa sandaling gagamitin na ni Zhao Feng ang instant movement, naglabas ng Crystal Geomancy Plate ang Ancient God Gilded Gold. Nang i-activate niya ang Geomancy Plate, isang kakaibang spatial energy ang agad na nagsimulang mag-layer sa nakapalibot na espasyo. Isang divine artifact na nagsisil sa espasyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhao Feng habang ang dalawang gininto ang pakpak ay bumukas sa kanyang likuran at dinala siyang lumipad pabalik. Ipinagkatiwala ng Blazing Gold Race ang lahat sa Ancient God Gilded Gold. Talagang sinuri nila ang estilo ng pakikipaglaban ni Zhao Feng at nakabuo ng mga pamamaraan para kontrahin ito. Halimbawa, ang itim na singsing sa daliri ng Ancient God Gilded Gold ay isang divine rank high-quality defensive soul artifact. Maliban doon, natural na nag-isip ng paraan ang Blazing Gold Race para kontrahin ang space intent ni Zhao Feng. Kaboom! Ang Ancient God Gilded Gold ay nagpakawala ng gintong palakol ng apoy, ngunit nagawang iwasan ito ni Zhao Feng. Napakatalino mo para mag-ingat laban dito. Ang biglaang paggamit ng Ancient God Gilded Gold ng isang space silang na divine artifact ay hindi nagbigay sa kanya ng isang sorpresang tagumpay, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang pananaw, tiyak na matatalo si Zhao Feng matapos labanan ang 6 na sunod-sunod na laban. Ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng Blazing Gold Race ay sobra-sobra lang. Gaano kadelikado? Ang mga disipulo ng spiritual race ay pinawisan sa lugar ni Zhao Feng. Ang Ancient God Gilded Gold ay may napakaraming divine artifact sa kanya, ngunit si Zhao Feng, ang isang matataas na echelon elder ay nananangis. Kung alam nila kung ano ang mangyayari, naghanda sana sila ng ilang divine artifact para kay Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay may isang dekalidad na nakakasakit na divine artifact, ang kahihinatnan ay magiging mas mataas sa hangin. Ang mga mandirigma ng spiritual race ay nakaramdam ng galit sa lugar ni Zhao Feng. Ang isang angkop na mataas na kalidad na nakakasakit na divine artifact ay magpapalaki sa kapangyarihan ng pag-atake ng Ancient God nang hindi bababa sa 40%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang divine artifact at hindi pagkakaroon nito ay talagang napakalaki. Ang katotohanan kaya pa nga ni Zhao Feng na makipaglaban sa Ancient God Gilded Gold ng walang dekalidad na divine artifact ay talagang nakakagulat. Sa kabilang dulo, nadama ng mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race na ang tagumpay ay nasa kanilang kamay. Swish! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings upang lumipad sa entablado ng pakikipaglaban sa isang gintong bahid ng liwanag. 5 elements ng Tribulation Lightning Palm. Wind Lightning Eye Flame.
Naghanap si Zhao Feng ng mga gaps para magamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga diskarte sa I Bloodline. Boom! Bang! Ang dark yellow na palakol ng Ancient God Gilded Gold ay nagpaputok ng alon ng gintong apoy na dumurog sa 5 kulay na palad ng kidlat na pinaputok ni Zhao Feng. His. Sumirit ang Ancient God Gilded Gold habang dinadama ang sakit sa kanyang kaluluwa. Kinailangan niyang huminto ng ilang sandali bago baguhin ang kanyang pag-atake kay Zhao Feng. Naiintindihan ko. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap ng matalim na liwanag. Ngayon lang niya napansin na, nang gumamit siya ng Soul Eye Bloodline Technique sa Ancient God Gilded Gold, ang kapangyarihang inilabas ng singsing sa daliri ng Ancient God Gilded Gold ay hindi pa umabot sa antas ng isang dekalidad na Divine Artifact. Ito ay tiyak na dahil ang Divine Artifact na ito ay ipinahiram sa Ancient God Gilded Gold sa mismong lugar ng upper echelon ng Blazing Gold Race. Hindi madaling gawain na pinuhin ang isang dekalidad na Divine Artifact. Ang isang defensive soul na divine artifact na hindi pa ganap na pino ay hindi maipakita ang buong lakas nito. Nangangahulugan ito na ang mga diskarte sa I Bloodline ng soul ni Zhao Feng ay mayroon pa ring napakalakas na epekto. Water Lightning Illusion Prison. Ang mata ni Zhao Feng na parang pangarap na pilak ay unti-unting lumingon. Isang maraming kulay na sinag ng liwanag ang bumaril, nakasisilaw at napakarilag. Boom! Isang bola ng panaginip na ambon ang bomb-alot sa paligid ng Ancient God Gilded Gold at dahan-daang nagsimulang bomb-alot sa kanya. Ang panaginip na ambon na ito ay naging isang bilangguan ng asol na tubig na nakakulong sa kanya. Matapos ilabas ang I Bloodline Technique na ito, sinimulan ni Zhao Feng ang isang malakas na pag-atake, pinaputok ang palad pagkatapos ng palad ng asol na kidlat. Crack! Nang maramdaman na may nalalapit na panganib, gumamit ang Ancient God Gilded Gold ng isang secret defensive technique. Isang gintong halo ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, ang ibabaw nito ay may nakasulat na maliwanag na gininto ang runes ng apoy. Kasabay nito, itinaas ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang mataas na kalidad na divine artifact. Boom! Bang! Crash! Ang Ancient God Gilded Gold ay napaatras ng medyo malayo bago tuluyang huminto. Hindi ko akalain na makakapagpakita ka pa rin ng ganitong uri ng lakas pagkatapos makipaglaban ng 6 na sunod-sunod na laban. Isang bakas ng pagkagulat ang makikita sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig at malupit habang ang isang malungkot na aura ay nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Gagamitin ba niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngayon? Ungol ni Zhao Feng. Sa pagiging isang ancient god sa isang hakbang, napatunayan na ni Zhao Feng na mayroon siyang abnormal na reserba at potensyal. Bagamat medyo nabuwisan niya ang kanyang sarili sa mga nakaraang laban, hindi niya masyadong naubos ang kanyang lakas. Heaven Quaking Giant Axe Cleave. Ang Ancient God Gilded Gold ay umungal, ang napakalaking imahe ng isang palakol na lumilitaw sa ibabaw ng kanyang batong palakol. Sa pagyabong ng kanyang palakol, isang napakalaking slash ng enerhiya na gawa sa gintong apoy ang lumipad sa hangin. Umakyat ito sa halos kalahati ng entablado, naiwan si Zhao Feng na walang matatakbuhan. Hahaha, ang Ancient God Gilded Gold ay sa wakas ay nagiging seryoso na. Dahil iyon ang kaso, si Zhao Feng ay tapos na. Ang mga upper echelon na miyembro ng Blazing Gold Race ay nagbigay ng masasamang ngiti. Pakiramdam ng mga manunood sa paligid ng entablado ay malapit nang matapos ang laban. Ang napakalaking energy slash ay malapit nang tumama kay Zhao Feng. God Eye Disintegration. Lihim na inactivate ni Zhao Feng ang kanyang God Eye at naglock sa isang partikular na bahagi ng pag-atake. Lumitaw ang panaginip na ambon mula sa kanyang kaliwang mata. Biglang lumitaw ang isang puwang sa slash ng enerhiya. Swish! Ang napakalaking pag-atake ay dumaan, ngunit si Zhao Feng ay nakatayo sa puwang at lumabas na ganap na hindi nasaktan. Anong I Bloodline Technique iyon? Naramdaman ng Ancient God Gilded Gold si Zhao Feng na ginagamit ang mga kakayahan ng kanyang mata, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa nito. Tribulation Lightning Eye Slash. Agad na gumamit si Zhao Feng ng I Bloodline Technique. Whoosh! Isang talom ng puting kidlat ang tumama sa katawan ni Ancient God Gilded Gold. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ng Ancient God Gilded Gold ay naging mabagsik at galit na galit.
Naiwasan niya ang isang nakamamatay na suntok mula sa eye bloodline technique na ito, ngunit medyo nasugatan pa rin siya. Buzz. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas sa katawan ng Ancient God Gilded Gold habang ang aura ng Destruction Intent ay nagsimulang kumalat sa hangin. Destruction Intent. Mag-ingat. Ang mga miyembro ng spiritual race ay tumawag sa alarma. Sa kabilang panig, ang Blazing Gold race ay puro mapang-akit ng ngiti. Tapos na. Ang hitsura sa mukha ng lahat ay tila nagpapahiwatig na ito ay eksakto kung paano nila naisip na matatapos ang laban. Ang mataas na kalidad na divine weapon ng Ancient God Gilded Gold at ang kanyang malakas na destruction intent ay nangangahulugan na ang pagkatalo ni Zhao Feng ay tiyak. Ngunit si Zhao Feng ay hindi masyadong nataranta. Sa kabaligtaran, siya ay medyo nasa sabik. Hinihintay kong gamitin mo ang kapangyarihang ito. Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. God Eye Duplication. Nakatuon ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa destruction energy sa paligid ng katawan ng Ancient God Gilded Gold, at isang malakas na stream ng eye intent ang bumaril pasulong. Mabilis na nagtagumpay si Zhao Feng sa pagdoble ng enerhiya na ito. Kasabay nito, isang Tribulation Lightning Eye Bloodline technique ang namumuo sa kanyang kaliwang mata. Mamatay ka, Zhao Feng. Ang Ancient God Gilded Gold ay umungal. Ang magkabilang kamay ay nakahawak sa kanyang higanteng palakol habang naghahanda siyang tapusin ang laban na ito sa isang hampas. Kaboom! Ang batong palakol sa kanyang mga kamay ay nagsimulang tumugtog ng mga alon ng nanginginig sa langit na enerhiya ng pagkasira. God Eye Duplication. Tribulation Lightning Eye Flame. Si Zhao Feng ang unang kumilos, pinaputok ang kanyang makapangyarihang eye bloodline technique. Kinuha niya ang destruction energy na nadobol niya mula sa Ancient God Gilded Gold at pinagsama ito sa kanyang Tribulation Lightning Eye Flame. Ang Tribulation Lightning Eye Flame na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan tulad ng dati. Boom! Hiss! Isang nakasisilaw na apoy ng kidlat ang biglang bumaba sa ulo ng Ancient God Gilded Gold. Bago pa man bumaba ang nakakatakot na mapangwasak na enerhiya ng kaluluwa, naramdaman ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang puso sa takot. Nagmamadaling sinubukan ng Ancient God Gilded Gold na i-activate ang Defensive Soul Divine Artifact sa kanyang daliri. Buzz! Ang mga alon ng itim na liwanag ay bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa halos parehong oras. Crack! Ang Tribulation Lightning Eye Flame ay lumakas sa pamamagitan ng pagsasama sa God Eye Duplication ng ipinagbabawal na destruction energy na iyon ay sumabog sa kanyang kaluluwa, na agad na naging sanhi ng madilim at pagkabasag ng mga itim na alon.